Magandang araw mga karesikulo. Andito naman po tayo sa pag-repack ng bearing ng aming Restilyo dahil ito'y marami ng mga residue ang kanyang mga grasa at hindi na malinis dahil medyo maitim-itim na po yung kanyang grasa. At ito po yung kanyang grasa na kinuha namin. Ito, putik. Parang putik na yung kanyang itsura. Meron nagtatanong sa amin bakit kinukuha nyo pa yung mga grasang naripak na noon dati dahil mayroon naman siyang lubricant. So ang sa amin lang, kinukuha lang namin itong lumang grasa dahil contaminated na po ito ng mga putik, buhangin at madaling masira yung ating bearing. Ito po nililinisan namin ng husto. Ito yung kanyang mga bearing. At tinitingnan kung mayroong mga sira at pwede na dapat bang palitan. Dahil kung tatagal pa ito baka ano tayo sa farm, maberya. So mahirap na. Mas mabuti pang before tayo strike sa ating mga trabaho ay nalinisan at naripak na natin. So talagang kinukuha yung matagal ng grasa dahil papalitan po namin ng bago. Dahil yung may mga itim-itim na grasa ay mayroon na siyang mga ribaba o mga kinakain na bakal. So yun ang makasira sa ating bearing. At nakaka-epekto rin po sa pagtakbo ng ating equipment dahil yung kanyang bearing kung maraming dumi yung kanyang grasa ay hindi smooth yung kanyang takbo. So mabilis masira yung bearing at ulit naman po tayo sa ating trabaho kapag ito'y napabayaan. Ito po yung kanyang oil seal. So tinitingnan kung okay pa bang ibalik o pwede nang palitan ulit ng bago dahil kung meron ng sira-sira, dyan po dumadaan ang mga tubig, putik, buhangin at yan po ang sumisira ng ating bearing. Dapat yung gamitin natin na lubricant dito, yung grasa, ay depende sa nakaangkop na gawin ng sa function ng ating mga equipment. Katulad nito yung aming Restilyo, expose siya sa tubig kung magulan at saka mayroon siyang maraming lupa. So dapat protected talaga yung ating bearing doon sa loob. Diyan po nilalagay yung oil seal para hindi makapasok yung tubig at hindi po makapasok yung lupa at mga buhangin. Dapat linisan natin bago isauli yung ating mga materials na kinuha dyan para safe ang ating bearing at hindi magka-trouble tayo sa farm pag nag-operation tayo. Itong sa kabila, natapos na namin kanina dyan. Ito yung aming pang-pulverize ng lupa. Nasa 2, 4, 6, 8, 10, 10 blade ang aming Restilyo. At ito yung kanyang nilalagyan ng bearing dyan. So kitang-kita po natin na fully loaded yung grasa sa loob dahil binumbahan ko na ng grasa kanina at okay naman. At ito ang isang papalitan dahil sira na po ang kanyang oil seal. Dapat na before tayong ibalik yung kanyang bearing at saka kanyang casing, ito ay mapalitan natin ng bagong oil seal. Dahil kung hindi mapalitan, masisira yung ating bearing pag dating ng panahon. So mahirap na kung andun tayo sa farm o mag-operation at masiraan tayo. Madelayed yung ating trabaho at yung ating gamit ay kulang-kulang doon at magdadala naman tayo ng mga gamit kung andun tayo magkumpuni sa farm. At mabuti lang kung may available na mga bearing at saka oil seal na pwedeng mapalit kaagad. So ganyan, dapat may time pa before mag-launch yung mga ating mga trabaho. Dapat ay nakaready na lahat yung mga equipment natin. At i-check bago lumabas kung mayroon bang nakaligtaang hindi na kumpuni. At dapat malinis po ang ating ilalagay na grasa dahil protected po ng ating bearing yan para lubricant na huwag siyang masira. Ang ginagamit namin na grasa, yung kulay blue. Bakit? Nagtanong sila, bakit kulay blue ang ginagamit nyo? Yun yung gusto ko dahil palagi siyang nababasa ng tubig. Dahil pang tubig talaga yung kulay blue na grasa. At saka ito, pag nagtrabaho tayo sa field, hindi natin maiwasan na basa yung ating ginagawang pulverize na lupa. So talagang delikado pag mabasa siya, masisira yung ating bearing. So ikabit muna namin. Ilagay po muna natin yung bearing sa loob at saka isauli yung kanyang oil seal dahil malaki yung bearing sa loob compare sa oil seal sa labas. Dahil hindi makakasya pag inuna natin yung oil seal at uli yung kanyang bearing.
Kuli ah. Sakto na. Okay, kaya na ito rin sa bato kasi may ilap. Kunti lang muna yung nilalagay namin na grasa dahil pumbahin ko naman natin yung pagkatapos nito ay pupunuin natin ang grasa sa loob. So kahit kunti lang malagay mo, kahit hindi mo na lagyan bago isauli, kung mas mainam na lagyan mo ng kahit kunti grasa para madulas-dulas naman paglagay sa loob. Lagay natin. So hindi ka mekaniko pag hindi ka maraming grasa at aside. Pero sobrang dungis naman kung ikaw ay kunti lang ginawa mo. So yung katawan mo ay punong-puno ng side at saka grasa, madungis talaga. Dapat po kahit ano, medyo malinis naman yung ating katawan kung gumagawa. Lagyan natin muna ng nut para hindi malaglag yung ating bearing. Ito yung kanyang nut, special po ito. Mayroon pong lock sa loob. Meron po siyang dowel na pagigpit natin ay meron siyang ring na lock. Ito. Ito yung kanyang kalawang lock sa loob. So may mga butas-butas siya. Ito po yung katama sa kanyang dowel doon sa loob para hindi umikot. At saka mayroon siyang lock dito. Kita po natin na siya po yung nagpe-prevent na mag-loosen yung ating nut na inilagay. Vertical. Sinisinsil lang po namin dahil wala po kaming gamit na pang puha dito dahil napakalaki ng kanyang gamit nito. Wala pa po kaming nabiling ganito kalaking sakit dahil ganito kalaki yung kanyang nut. So dapat yung sakit natin na bibili may malaki rin, nakasya po ito sa loob.
Ano ba to? Shopping ba to? Bro, ini. Terus ya, ada bawah. Isi. Pinasan. Ganyan talaga yung kanyang mga pulp ito. Medyo tabingin na dahil naupod na ng lupa. Kapag napulverize ng field po, siya po ay tumatama sa lupa, kaya makita po natin na yung kabilang side niya ay wala na. Okay naman niya ibalik dahil wala tayong pangpalit, papalitan na lang next time. At dito na kami sa itaas, magtutwilo na po kami dito. Belum pak? Betul. Betul. Ya. Kita mau buat mah. Ano na ipalpat? Ayos ah. Out. Ito, ito na. Ito. Good. Ano ba ito? Ito. Tapos na. Lalagyan na lang ng grasa. Check natin kung okay pa yung kanyang fitting, kung papasok pa ba yung grasa dito sa loob. Okay.
Hindi po, mapasok. Marami yung kanyang laman. Kulang yung isang grease gun. Grease gun. Dito natin pupunuin ng grasa yung kanyang loob. Dahil pwede na po may lagyan ng grasa dito dahil yung kanyang bearing ay nakapak na sa loob. Itong maganda sa nabili ko sa online na nozzle dahil pag clip mo sa loob hindi na sa matatanggal dahil meron siyang lock. Apa na ngaw lang yun. Pinupuno ko ito para walang espasyo yung tubig at saka buhangin pag pumasok. Wala na, ubos na yung aking isang grease gun, hindi pa na puno. Yung mga excess na yan, huwag na natin ibalik sa lalagyan dahil meron ng mga buhangin at mga residue ng mga lupa. Maraming salamat. Paki-support ng aming channel. Paki-like, comment, share, follow at paka-subscribe ng aming YouTube channel. Maraming salamat po.